ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang dayo na namasukan bilang caretaker ng isang pamilya. Aba, iba pala ang gustong alagaan. Dahil ang lalaki, sangkot umano sa pangahalay sa isang 14 anyos na dalagita. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Laking galit ni Lola nang malaman ang ginawa sa kanyang apo. Sa katunayan po, hindi ko po kilala. Dahil wala po silang isang buwan na nangungupahan dito. Ang suspect, mabilis na nakatakas pero nakatanggap ng tip ang mga operatiba na nagtatago raw siya sa Quiapo, Maynila. Nako, kuya! Magdasal ka na! Dahil malapit nang matapos ang maniligayang araw mo! Isang babae sa Nueva Ecija nagkakabit daw ng braces, pero mga pasyente sa kalip na mapangiti, napapangiwi. Nagkasungki-sungki po siya, tas kumiwalay po. Hindi na po siya gaya ng dati. Yung iba po pantay dati, ngayon naghiwa-hiwalay po. Naku po! Kaya naman, kasama ang resibo, isang check-up ang ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Nueva Ecija at Philippine Dental Association of PTA Nueva Ecija. Kumagat naman kaya ang nagpapakilalang dentista? Hindi natin alam kung yung mga may-ari, naging may-ari niyan, may mga sakit. Kunyari, let's say HIV. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang dalagita walang awang pinagsamantalahan umano ng isang dayong caretaker sa Batangas. Nagsimula raw ang suspect sa pagmamanman sa biktima hanggang sa isang araw nahulog sa patibong ng suspect ang dalagita at nangyari ang pangahalay raw sa kanya. Pero ang suspect mabilis na nakatakas. Mahuli kaya siya ng mga otoridad? July 30, 2023, nagpunta ang 14 anyos na si Leia, hindi niya tunay na pangalan, sa binabantayang bahay ng caretaker na si J. Ron Aringo, 22 anyos. Nagsinungaling daw si J. Ron na nandoon ang kapatid ni Leia, pero lingid sa kaalaman ng dalagita, may masamang plano pala sa kanya ang caretaker. Nahanap yung kapatid sa chat, nag-reply naman. Kasi hawak na rin po siya sa braso, hila. Ang sabi nga rin po, ipapatayin. Kaya Sa gabay ng barangay Bausi officer, ikinwento ni Leia ang mga pangyayari. Nung una po kasi nag-chat po ako sa kanya na kung nandun po yung kapatid ko, tas sinabi niya po nandun daw po. Pagkadating ko po doon, sabi niya wala daw po doon yung kapatid ko. Pinapasok niya po muna ako, tapos sinabi niya po sa akin na wala daw po doon yung kapatid ko. May binibili lang daw po saglit. Tapos umupo lang po ako, nilak niya na po yung pinto. Nang makalatang hindi naman darating ang kapatid, nagpaalam raw si Leia na uuwi na. Pero hindi raw siya pinakawalan ni J. Ron. Yun po, nag-uusap na po ako, tapos sinahawakan po ako sa braso ko. Yung parang hinihimas niya po yung braso ko. Tuluyang naisagawa ng suspect ang kanyang maitim na balak. Matapos gawin ang pangahalay, nagawa pa raw siyang takutin ng suspect. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Kaya hindi agad nakapagsumbong si Leia sa kanyang lola Mirna. Hindi niya rin tunay na pangalan, pero napansin daw niya ang pagbabago sa ugali ni Leia. ay minsan po parang yung sumpungin, yung gano'n. May parang padbog-dabog pagka nasasabihan, gano'n po. Hanggang si Leia, hindi na nakatiis at nagsumbong sa isang kaibigan. Agad naman nila itong ipinagbigay alam kay Lola Mirna. Siyempre ako wala pong kundi galit, iyak. Kasi po yung batang yan ako na po nagpalaki dyan. Agad isinumbong ni Lola sa barangay ang ginawa sa apo. Di ang ginawa po namin, saka yung mga barangay tanod, sumugod ko po kami sa bahay dahil ang alam po namin, mahuli namin suspect. Pero nang puntahan ang tinutuluyan ng suspect, aba, missing in action na siya. Dahil yung sugod ko nung punong gabi, talagang kinatok po talaga yung pinto. Nakakalam po na ang suspect. Halos pinalibutan po namin, pati tanod, kasi dalawa po pinto.
baka makatakbo. Yun pala naman po wala na doon. Wala nang inaksayang oras si Lola Mirna at agad siyang nagsampa ng kaso laban kay J-Ron. Ayon sa lumabas na resulta ng medical legal ni Leia, positibong ginahasa ang biktima at nito lang October 12, 2023, inilabas ang warrant of arrest laban kay J-Ron Aringo. Agad pinlano ang pagtugi sa caretaker. Abangan mamaya! Kung positive, babalikan kita. Iwalay niya. Oo, wala. Di ba? Mapanagot na kaya sa batas ang nang abuso kay Leia? Gumbitaw. Tumakbo. Susunod, isang babae sa Nueva Ecija nagkakabit daw ng braces, pero mga pasyente sa kalip na mapangiti, napapangiwi. Nagkasungki-sungki po siya, tapos kumiwalay po. Naku po! Kaya naman, kasama ang resibo, isang check-up ang ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Nueva Ecija at Philippine Dental Association of PTA Nueva Ecija. Kumagat naman kaya ang nagpapakilalang dentista? May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Pangarap ng 16 years old na si Loida na magkaroon ng magandang ngiti. Nakausli din po yung ngipin ko, tapos gusto rin po ng tita ko na ipa-brace po ako. August 2022, sinamahan daw si Loida ng pinsan niya sa isang dentista na nakilala niya online. Sinama po ako nung pinsan ko doon na ina-adjustan niya rin po para doon po magpakabit. Pero tila bulsa lamang yata ng dentista ang napangiti dahil sa loob ng isang taon, ang mga ngipin ni Loida, imbis na magdikit-dikit, lalong naghiwa-hiwalay. Nagsusugat po yung bandang sa labi ko po. Sumasakit po siya minsan. Medyo humiwalay po iba kong ngipin kaysa sa normal ko pong ngipin bago po ako magpakabit. Nang samahan siya ng kanyang tita Teresa sa klinik ng nagpakilalang dentista, dito na nagtaka si tita. Nagtataka ako bakit bahay lang po. Kaya sabi ko, tingnan mo nga ako kung may certificate siya or ano, kahit na ano doon. Wala daw po. Tapos sabi ko, ano yun? Tapos sa room lang po nila, na andun pa higaan nila, na pag nagpapaano po yung pamangking ko, na natutulog pa yung asawa. Ibang klase rin daw kung maningil ng professional fee si Miss Dentist. 600 lang naibigay namin. Sinisingil po sa amin 1,250. Eh sabi po namin, papa na lang. Pumayag naman po. Kaso po, ang sabi nga namin, na pag nagkapera. Pag uwi po namin nung hapon, kinukulit na po yung pamangking ko. Na pag hindi daw po na-send, ipopost na daw po siya sa social media. Kaya naman, lumapit na sila sa Philippine Dental Association of PTA Nueva Ecija. Kinilala ang nagpapakilalang dentista na si Frances Jana May Javier. After nung nakausap namin si patient, dumirekta na din kami sa PDA to ask ng certificate kung member ba namin and also sa PRC kung licensed dentist ba to. Upon checking, hindi nga po siya licensed. Para mas mapatunayan ang paglabag sa batas ng inireklamong peking dentista, isang surveillance ang isinagawa ng PDA kasama ang mga operatiba. Kung inyo pong makikita sa kuha, sa katre lamang, walang dental chair na ginagamit sa loob po ng silid kung saan isinasagawa ang procedure. Wala rin ho tayong nakitang anesthesia o yung isinaksak na pampamanhid bago isagawa po ang procedure. Nakaupo lang ho siya sa isang monoblock chair. Wala hong liwanag o yung mga dental light na kung tawagin na ginagamit din po sa procedure na ito. Kasama ang PDA, tumulog sa CIDG Nueva Ecija ang magtiyakin. Ipakikita ko po naman sa inyo ngayon ang isa sa mga ebidensyang hawak ng PNP CIDG. Narito po ang certification mula sa Philippine Dental Association na nagpapatunay na hindi po kabilang sa tinatawag na Official Records of Membership of the Philippine Dental Association ang isang Frances Jana May Javier. Siya po yung suspect na nakunan ng surveillance camera ng PNP CIDG na nagsasagawa ng procedure. Nakakahulugan, hindi po siya lehitimong dentista o orthodontist. Ang CIDG hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Isang check-up sa klinikang agad pinlano ng CIDG, PDA at resibo. Ipakita yung na hindi siya, di ba sabi ni Ellie nila, yung certification sana, na hindi siya
from your group po. Susunod! Nagpapakilalang dentista, may major adjustment kaya na gagawin? Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Mapanagot na kaya sa batas ang nang abuso kay Leia? Gumbitaw. Tumakbo. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Kumagat siya sa matamis na offer ng dentista na super murang halaga na braces, pero after 1 year, ang mga ngipin niya, imbis na magdikit-dikit, lumawag at naghiwa-hiwalay pa? Anyari? Nang imbestigahan, napagkalamang ang kanyang dentista, peke, nge. Bit-bit ang isang certification mula sa Philippine Dental Association at PRC na nagpapatunay na wala sa kanilang listahan ng isang Francis Jana May Javier, isang entrapment operation ang pinlano ng CIDG. Tumulak ang grupo sa bayan ng Palayan sa Nueva Ecija. Pagdating sa target area, saglit na naghintay ang CIDG at PDA. Sa hudyat ni Teresa, Mga pulis po kami, mga pulis. Kami ate ha. Ate ikaw si Frances Jana Javier. Tama. No. Mga taga CIDG kami, kasama namin yung PDA o Philippine Dental Association. May reklamo kasi sa'yo na hindi ka naman authorized mag-practice ng ganitong mga dental, katulad ng paggawa ng braces. Ina-aresto ka namin sa paglabag ng Republic Act 9484 o yung Philippine Dental Act of 2007. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay mag-aaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. nang tanungin ng PDA si Jana kung saan niya natutunan ng paggawa ng braces. Pinag-aralan mo lang sa FB, pinanood mo lang. Pero alam ko po ang isang daan. Aray ko po! Sa loob ng bahay, nakumpiska ng CIDG ang mga gamit sa paggawa ng braces. Tila ng ilo ang PDA nang makita ang mga gamit na wire kasama ng iba pang gamit sa paggawa ng braces. Kasi may marami na siya pasyente. Tsaka ito, pwedeng maka-infection to ng iba. Yes, gamit na wire po yan. Baka makasugat po yan at hindi natin alam kung yung mga may-ari, naging may-ari niyan, may mga sakit. Kunyari, let's say HIV, TB, or hepatitis, yung mga ganon. Nakita po naman natin wala silang proper way of sterilization Kitang-kita po natin na wala po tayong basis for infection control dito sa kanyang klinika. Hindi mo ba alam na bawal din? Alam mo? Alam mo? Wax. Idiniretso sa tanggapan ng CIDG Nueva Ecija si Jana. Kumpiskado rin ang mga ginagamit niya sa pagkakabit ng braces. Una po, ito po yung mga orthodontic brackets. Yan po yung dinidikit ni Francis. Yan naman po yung mga wires na ginagamit niya. Nakita naman po natin, hindi properly na nalilinis. Mga cheek retractor po at iba't ibang klase ng mga rubber na nilalagay niya po para adjust ng ngipin ng mga pasyente. Kumpiskado rin maging ang dental chair na ginagamit ni Jana sa kanyang di umano'y practice. Alam naman po natin kung ano yung gamit ko. So hindi talaga dapat ginagamit ito sa mga dental procedures. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007 si Francis Jana May Javier. Sinubukan ng aming team na kunan ng panig si Jana May pero tila nalakjo na ang inirereklamo. Nung kukunin mo po sana namin. Hindi na nga po ako magsasalita. Samantala, inilapit ng resibo si Loida sa legit at totoong mga dentista. Umaasa si Loida na sa pagkakataong ito, makakamit na niya ang inaasam niyang matamis na smile. Lahat po sa kanila, maraming salamat po. Salamat po sa PDA sa pag-check up sa pamangking ko.
Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Ayon sa lumabas na resulta ng medical legal ni Lea, positibong ginahasa ang biktima. Ito rin ang ginamit na resibo upang maisampa ang kasong rape laban kay Jayron Aringo. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Yan po, 4 years old pa lang iniwan ng ina. Inaawang ko po ngayon sa hirap. Kaya po, malamang ang galit ko. Hindi po namin sila pinababayaan. Kung saan man po yung lakad na pupunta, naroon po ang presensya ko. Naroon po ang presensya ng aming service. At nito lang October 12, 2023, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jayron. Dito na umaksyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Ayon sa CIDG-DSOU, top 2 city-level most wanted ang suspect na si Jayron. Colonel, papaano ho nakarating sa inyo yung warrant of arrest? Saan ho nag-ugat itong police operation na ito, sir? Isang confidential informant na lumapit sa ating opisina. Binigay niya lahat yung mga detalye. Binirify natin sa ating e-warrant system yung pangalan. Doon, lumabas na may existing na warrant of arrest yung ating accused. Ayon sa nakalap nilang tip mula sa isang asset, nagtatago raw si JR sa isang apartment sa Quiapo. Wow, kuya! Magdasal ka na! Banda dito sa may kaliwa. Pag may nakita tayong bakery, dyan na yan. Dahil gagalugarin niya ng mga otoridad. Paano nyo natuntun itong suspect mula po sa Batangas City? Paano nyo siya sinurveillance? At paano nyo ho nadiskubre na narito po siya sa lungsod ng Maynila? Bali, ito ay mga 2 linggo lang namin minalmanan dahil bago pa yung warrant of arrest. Nahirapan ba ang tropa? Hindi naman dahil siyempre may confidential informant tayo. So may nag-feed ng information. Kaya naman itong November 8, 2023, pinuntahan na ng mga operatiba ang itinurong bahay ng suspect. Minadmanan ng mga otoridad ang lugar. Kung positive, babalikan kita. Hindi wala. Ilang saglit pa, biglang lumabas ang suspect na caretaker. Huli ka, kuya! KDG kontrano lang. Ha? Alam mo naman siguro na. Apo. Alam mo ba ang pag-iingat sa mga ganitong pwede ka rin magkaroon ng kaso, pwede ka rin makulong. Habang nagpapaliwanag ang operatiba, si Jayron biglang may isiniwalat. Aware naman po ako. Sa akin naayos naman po. Nakipag-ayos na rin po. Ngayon nakipag-ano na rin naman po sa akin. Ngayon okay naman po. Paliwanag naman ang kinakasama sa bahay ng suspect. Wala raw siyang alam sa kaso ng binata. Hindi ko nga din ba Idiniretso sa PNP CIDG DSOU si Jayron. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang kapatid ng biktimang si Lea, kaya niya ito nakilala. Kasi sila yung tumatambay sa bahay. Kumbaga nakitropa sila sa akin. Malaghakot kami doon pa nga. Natulog nga po sila doon eh. Marami po sila doon, mga magkakabarkada po. Sa kasong ibinibintang sa kanya, ang masasabi lang niya. Wala po. No comment po ako doon. Tinanggi rin niyang pinagbantaan niya si Lea. Wala po akong pinagbabantaan tao. Wala po. Pero humingi siya ng tawad sa biktima. Kung ano po yung nagawa kong kasalanan, sorry po. Yun na naman po. Kung may nagawa man po sa akin ng kasalanan, humingi na lang po ang kapatawaran. Haharapin ko naman po kung ano yung sinabi. Ay naman po, di naman po ako nagtago eh. Sadyang nagtrabaho lang din po ako. Naharap sa kasong rape o paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ang binatang si Jayron. No bail ang kasong ito at pwede siyang makulong ng mahigit 20 taon kung siya'y mapatunayang nagkasala. Sakali pong mapatunayang may sala, sakaling mapatunayang guilty, ano po ang karampatang parusa para sa suspect? Nako, mabigat po yung parusa niyan. Papasok po sa reclusion perpetua. Ano ibig sabihin nun? Makukulong yan ng more than 20 years and 1 day. Sa pagkakahuli kay Jayron, gumaan daw kahit paano ang pakiramdam ni Lola Mirna. Siyempre po natutuwa. Panatag na yung loob niya. Wala nang kinatatakutan. Nahuli na. At para naman tulungang maghilo mga sugat ni Lea sa pangyayari, nakaagapay ang Violence Against Women and Children of VAUSI Committee sa kanilang barangay para tulungan siyang makapagsimula muli. Kasi na po
Gumagaan na po yung loob ko, magano po sa pakiramdam. Sapat na po sa kanya yung nahuli po siya. Yung pagbabayaran niya po yung mga ginawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad ang serbisyong resibo. Isang public service caravan kung saan ang programa namin mismo ang darayo sa inyong mga lugar para tumanggap ng sumbong at reklamo. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Davao City People's Park bilang bahagi ng layunin ng programang Resibo, Walang Lusot ang May Atraso na maipakilala sa buong Pilipinas ang adikain ng programa na tumulong at tugunan ng sumbong at reklamo ng ating mga kabayan. Tumulak po tayo dito sa Mindanao para personal na asikasuhin ang hinaing ng ating mga kapuso. Katuwangang Social Security System, Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at ilang volunteer lawyers mula sa Davao Lady Lawyers Association o DALAS. Mahigit 100 kapuso ang nakiisa at nabigyan ng payong legal at natulungan ng mga nakilahok na government agencies. Isa sa mga dumayo sa serbisyong resibo, si Tatay Armando. Hindi mapigilan ni Tatay ang maging emosyonal habang ikinukwento sa akin ang pag-ghost sa kanya ng taong may atraso sa kanya na 39,000 pesos. Kasi matagal na yung utang na yan, hindi niya ako nabayaran. Kailangan ko yun, ang pera, kasi na-mild stroke ako. Sa tulong ng ating volunteer lawyer, binigyan ng payong legal si Tatay Armando kung paano niya makukuha ang perang nararapat para sa kanya. Masalamat ako sa GMA, sa inyo po, narinig kayo sa TV, nandito kayo ngayon, kaya sumadya ako ngayon, nagpunta dito para matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Neil. Nakilala rin namin ang mag-inang sina alias Emma at Jam. Ayon kay Aling Emma, na-dismiss ang kasong rape na isinampa nila laban sa mag-asawa na umabuso sa kanyang apo. Hanggang ngayon, ilang taon na ang kaso pero maiyak sir. Parang gusto ko siyang anong gagawin ko sa kanya pero hindi ko sasabihin. Hindi ko makaya. Ano po Lola naging reaksyon ninyo nung binasura, dinismiss ng korte itong reklamo ninyo? Parang nagkatruma ako sir kahit saan ako nagpunta. Nagpunta ako doon sa sa DSWD at saka sa police station. Sabi nila mag-refilan daw kami. Inilapit namin ang kaso ni Emma sa volunteer lawyers para malaman ang kanilang magiging susunod na hakbang. Pinayuhan kami pumunta doon sa yung lawyer sa IBP. Tapos, Integrated Bar of the Philippines. Oh. Pero dito sa Davao. Opo. Sa Tagum daw kami kumuha noon. Tinawagan na ni yung attorney doon na mag-asikaso sa amin. Ang mga kaso ni Tatay Armando at Nanay Emma, ilan lamang sa mahigit 100 hinaing at reklamo na ating tinugunan sa serbisyong resibo. Mga kapuso, magkita-kita tayo sa susunod na serbisyong resibo. Dahil anumang reklamo, sa abot ng aming makakaya, bibigyan namin ng tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan namin ng solusyon. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot.